Bakit tingin nyo dapat tumawa mga viewers dito sa Sekreto ng Piso? Kasi dito po sa film na to, nagsama-sama yung mga veteran comedians, unang-una, pangalawa, ipapakita niya yung talagang pinagdadaanan ng isang pamilyang Pilipino. And feel good siya in this world of negativity and ganyan, ang daming mga nangyayari. Ito, parang ito yung perfect way to spend time and bond with your family. With yung syempre yung magiging masaya ka. Yung tatawa ka kasi parang, siya isa siyang film na hindi siya yung talagang pilit na comedy. Light siya na tatawa ka, ngingiti ka, mag-feel good ka. Pero tungkol ba to sa pera? Tungkol ba to sa what? Tungkol to sa piso. Kahit ako hindi ko alam yun, pero before pala yung specific edition ng piso, parang ginamit siya, pinagkakitaan siya. Yun, pinagkakitaan siya. And dun, kapag pinanood yung pelikula, dun yung malalaman kung paano. Kasi yun pala talaga yung sikreto ng piso. Okay, sabi ni Miss Joyce na parang mapupulutang aral. So, meron bang financial tips din dito para sa mga Pilipino? Kasi dito ipapakita niya rin yung struggles ng isang pamilyang Pilipino financially, kung ano yung mga nagagawa ng tao para sa pamilya, to provide for their families, ganyan. So, may lesson siya na not necessarily save up, but syempre, to love your family and protect your family. May mali-mali sa movie. Ano ba pinagkakabalahan mo all this time? Parang puro travels ka left and right. Pinagkakabalahan ko, yun, nagta-travel kasi happy nga ako and blessed kasi nakakapag-travel because of work sa Good News. So last year, nakadalawang beses kami mag-Japan, naka-isang beses kami mag-Korea, yun. Ngayon, pinagkakaabalahan ko, inaayos ko talaga yung coffee business. And yun, baka bumalik sa school this sem. What do you plan to take? I'm taking up film po. Pero nag-start ka na ba or mag-start? Nag-start na. Dapat Mint College po, Meridian International Support. Dapat graduating na ako this year. Kaya lang parang papasok ako ngayong sem. Next sem, hindi makakapasok kasi may soap. Tapos yung gano'n. So hindi siya natapos kasi chop-chop yung pasok. Pero dream mo rin talaga na mag-work behind the scenes, mag-direct? Opo naman. Kasi sabi ko, nandito na tayo sa industry eh. Bakit coffee business pala yung pinili mo? Parang ikaw kasi lahat ng business pinasukan mo na, diba? from bags, cookies, ngayon naman coffee. Kasi, well, I like coffee and nag-aral talaga kami ng coffee and second most drank, most consumed beverage ang coffee sa buong mundo. Ang daming tao, sobrang daming tao uminom ng kape. And kahit ako, gusto kong kape. And noon pa, gusto ko talagang maging barista. Yung gagawa ka ng coffee, ikaw mismo magsaserve ng coffee, ganyan. Tapos dito sa business na to, nag-ano talaga kami, nag-cupping talaga. Yung ang name kasi ng business ko, Mix and Brew Coffee. Kasi nag-mix talaga kami ng beans to have our own blend of coffee. So kami talaga, ganitong percent Arabica, ganitong percent Robusta, ganyan. So meron talaga kaming, kumbaga, signature flavors na para lang sa amin, na kami talaga yung nag-mix. So namin maabangan. Do you have you plan to open a coffee shop soon? Nung nilaunch ko siya last December, sa bazaars muna. And then, this Feb, magkakaroon din kami ng series of bazaars. By April, hopefully, sana maging maayos lahat. Sana mag-open na yung first ever branch. So gusto mo rin mag-direct sa movie, but since pinasa mo siguro, hindi ko pa nakukuha masyado yung passion, yung directing. Kasi akala ko nga dito, ang dali lang ng film, mahirap pala. Parang kinuha ko siya kasi okay, malapit lang, madali lang, kasi nasa industry na tayo. Hindi pala, hirap. kasi po dito, yung sa film kasi ako, nakikita ko yung ginagawa sa taping, ganyan. Pero kapag nag-aaral ka, ikaw ang production manager, ikaw ang utility, ikaw ang talent coordinator, ikaw ang cameraman, ikaw ang scriptwriter, editor, lahat. Ang hirap, tsaka sobrang time consuming. So wala pa sa ano mo na mag-direct na? Wala. So mas more on, pwede ka magsulat?
since part ka rin namin yung gusto mo pa rin talaga film ang pasok. Kasi ano magiging fallback mo after hindi ka na ganun ka-active sa pag-arte? Gusto ko sana mag-shift ng course eh. Anong course naman? Yun yung film yung kinukuha ko ngayon, pero gusto ko mag-shift ng course. So kumbaga, parang ngayon mo lang na-realize na hindi pala ganun kadali ang film. Opo, tsaka ngayon ko po na-realize yung sabi nila kapag magka-college ka talaga, kailangan kung ano yung gusto mo talagang course pala. Kasi mahirap pala. So hindi pala yun. Hindi pala yun. Ano yung inisip mong Ano na pupusuan mo? Baka mag-entrepreneurship. Ako, kasi mukhang mahilig ka sa business. Parang mas magagamit mo. yung sa GMA, may upcoming project? Wala pa. Ano yung sa GMA News? Apo, yung sa Good News, tuloy-tuloy po yun. Tapos may mga guestings, ganyan. Pero yung soap talaga wala pa. Yung contract mo ka Next year po. Ano yung last na so? Kapag nahati ang puso, last year. With Ben Alves. Bea, speaking of soaps, ano yung reaction mo na napapanood kasi ngayon sa Peru at sa Latin American countries, yung soap ninyo ni Derek? Oo. At talagang inaabangan, talagang maganda yung feedback ng mga tao. Very happy, sobrang nakakataba ng puso kasi bukod sa napapanood nila doon, ang daming nagbe-message sa akin, nagdi-DM sa akin na sana makapunta ako ng Peru, sana makapunta ako ng Kenya, ng Africa, Ecuador, ganyan. Nagdi-DM talaga sila, tapos yung ano nila, yung mga sinasabi nila, Espanyol pa, kasi pili ko, baka hindi ba mag-English. So ako, ginugoogle translate ko pa, tapos sasagot ako, English, i-google translate ko rin, gagawin kong Spanish, tsaka ako isa-send sa kanila. Sumasagot talaga ako kasi sobrang nakakatuwa. Anong soap mo? Yung hanggang makita kang muli ko. Sobrang saya, and syempre iba rin sa pakiramdam na hindi lang sa Pilipinas ka napapanood, 'di ba? Tapos kahit sa search ko sa YouTube yung mga trailers, naka-dub talaga ng Espanyol. So parang medyo weird, pero ang saya kasi 'di ba tayo nanonood tayo dito Korean novela, ganyan. Parang ganun din sa kanila. Yun, sobrang ibang feeling, and sana hopeful ako na sana makapunta din ako sa kanila and visit kahit parang Mga fans ka na rin sa Peru. gusto sabi nila, sana daw Marami makapunta na ako, dito. sana daw like kahit comment, ganyan, nagko-comment sa Instagram ko, Espanyol, ganyan. May invitations na ba na pumunta ka doon to personally see your fans, mag-perform? Wala pa po, pero sabi ko nga, since nagta-travel naman ako palagi, why not mag-travel papunta doon kahit bakasyon lang, tapos kahit punta tambay lang ako sa isang coffee shop, mag-post lang ako, yung gano'n, para lang mag-meet sila. Yun, sana matuloy. Okay, thank you. Thank you.